Hello, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Welcome sa ating YouTube channel ngayong ating tatalakayin. So, huwag kalimutan na mag-subscribe mga guys para sa ganun updated pa rin kayo. No? Alam nyo, yung utang ng ating bansa at the end of October, grabe no? Pumalo na sa 16.9 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas. Okay? Kung susumahin natin from the beginning, no? From Pinoy to Duterte to Marcos, or from Gloria to down. Ayon sa Philippine Star News, the national government debt rises to another record high of 16.9 trillion as of end November. The Marcos administration adds 70.70 billion in obligations from 16.2 trillion as of end of October. Ano na ba ang naipagmalaki ng Marcos administration pagdating sa mga proyekto? Meron na ba? Pagdating sa mga proyekto, ano na bang naipagmalaki? Mga infrastructures ng Marcos administration. Kayo sa mga nakikinig, cutting ribbons sa mga proyekto ng dating administrasyon. Yes, kasi yan naman ang current administration ngayon. Pero, sa iyaha nga time, unsa man, ano ba ang naipatayo ni Marcos? Sa mga balita, wala akong narinig. Ang train system natin, natenga. Walang mga bridges. The Cavite patungong Bataan, iwan ko kung may budget, pero napakalaki ng budget para sa ayuda. Ito siguro pangunahing pangunahing pananaw ni Marcos pagdating sa, kasi ang laki ng inutang na naman, 70.70 billion. At yung utang natin ay pumalo na sa 16.9 trillion. Paano na yan? At ito paano? Kung wala tayong nakikita ng mga infrastructure at mga kagamitan or mga equipment, putang ina, hindi naman ata ito maganda. Saan na napupunta ang pera? No? Dahil ba sa mga ayuda-ayuda na yan, hindi kayo nakakatulong sa mga Pilipino kapag ayuda lang binibigay ninyo. Dapat lifetime yung livelihood na binibigay ng gobyerno para sa mga Pilipino. At isa pa, nakapagtaka lang naman na sa laki ng pundo ng iba't ibang ahensya, pero bakit parang wala kang nakikitang pagbabago? Anong nangyari? No? Anong nangyari? Para bang sinasabi mo na pera ko yan, akin yan, hindi naman sa yan, sa mga taxpayer naman yan, sa mga Pilipino naman yan. Pero alam mo, bardagulan na kasi ito yung pagnanakaw ng mga sos. Grabe naman kayo, mahiya naman kayo. Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Benepisyo ng mga Pilipino, wala. Nagtaasan ang mga kamatis, siling haba, atsyal, anong nangyari? Sabi mo bumaba ang inflation from 6 to 4 to 2.9. Puta,
Masasabi mo bang bumaba ang inflation rate na sobrang mahal ng mga bilihin? Mas masasabi mo ba dahil balibhasa hindi kayo pumupunta at hindi nyo naranasan buhay ng mga mahihirap? Maghirap nga kayo, pumunta kayo ron, makitulog kayo, makitira kayo sa buhay ng mga mahihirap, iwan kung makasurvive kayo. No? Sabi ng NEDA, bumaba daw ang inflation rate ng 2.9. Ano ba yan? Ang hirap naman kasi anuhin yung mga ganyang bagay. Ha? Sasabihin mo 2.9? Kita mo naman mga bilihin ngayon, gaano nagkamahal? Oh. Kahit yung bigas na lang, kahit kalahati na lang sana, hindi naman maging 20, kahit kalahati, 60, 65, pero kung 33 per kilo, okay na yun. No? Oh. Sabi sa SONA, ay sabi ni Marcos, sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Nagpapatawa na itong buang na to. Napatunayan na natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, gulay, isda at asukal. Oy! Saan mo ba kinuha yung ano mo? Yung statement mong yan? Nakita ko to, sinabi niya na talaga to sa kanyang SONA. Kaya daw mapababa. Paano mapababa yan? Tingnan mo naman ngayon, kamatis 2 piraso 45 puta 20. Siling haba 60, 3 piraso 20. Red pepper, ilan yan? Na hindi pwede yon. Kawawa, wala nang pag-asa ang Pilipinas, sobrang mahal na nabilihin. Okay, instead ang government, the role of the government is to provide the wealth of the Filipino people. Pero para bagang ang mga tao na ngayon ang bumubuhay sa inyo, mga putang ina kayo, ginagamit niyo ang pera na yan para nakawin nyo. Oh. That is the role of the government, to give a better life for the Filipinos. Pero para bang kung ikaw ang titingin ngayon sa sitwasyon ng government natin, may pag-asa pa ba tayo mga Pilipino? Sabihin ng iba, huwag kang umasa sa gobyerno. Anong silbi ng gobyerno natin kung wala yung... Alam natin buhay natin ay hindi natin iaasa sa kanila, pero sila yung kaagapay natin, sila yung tutulong sa atin. Hindi naman tayo umaasa sa gobyerno, pero andun yung support nila para marating mo yung wala talaga, zero balance, no? So ayan, ang laki na ng utang natin, 16.9 trillion nung November katapusan. Maraming salamat. God bless. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel.